Okay, sige. So, dun sa kinanta, sana kung ikaw ay tunay na ligtas, you are never be the same anymore, man. Nagbago na yung ano mo, buhay mo at the same time. Yung question kanina, ano kaya ako kapag wala ang Panginoon? Ano kaya mangyayari sa atin pag wala ang Panginoon? Isaiah chapter 29 verse 6 and Hebrews chapter 12 verse 26 to 27. Since nagkakaroon tayo ng maraming lindol, pag-usapan natin ang lindol, amen? Amen? Siguro lahat sa inyo, sino sa inyo natatakot, hindi na makatulog tuloy dahil baka lumindol? At konting ugal lang, kala mo na is may lindol, that's normal. Kasi nga, sunod-sunod eh. In just a moment ng nakalimutan kong yung isent, pero meron akong Brad pala, meron akong isent na isang, yung picture, hindi Kaya nyo bang makita yung merong pinakita na report na 7 earthquakes in just hindi ko alam kung kanino ka na-sent ito. Pero wala akong signal dito sa baba. Okay, yung 7 earthquakes na from Luzon, Visayas, Mindanao. At pakikita nyo yung nakalagay yung date. Hanapin nyo na lang kung kaya nyo mahanap. Hindi yan Pag dito yung merong yan. But Isaiah chapter 29 muna, verse 6. Isaiah chapter 29, sunod-sunod na lindol na nangyari mula doon sa part ng La Union. Okay, La Union, meron din, I think, pumunta ng Visayas, Mindanao, tapos pumunta rin ng Zambales ulit. Okay, so ilang beses na yan. Tawag dito, 7 within 2 weeks. Isaiah chapter 29, verse 6, nandiyan sa screen. Sabi niya sa Isaiah chapter 29, verse 6, sabay-sabay natin basahin, pwede tayong tumayo. Then pupunta tayo mamaya sa Hebrews chapter 12. Kaya ipitan nyo niya lang din sa may Isaiah dahil pupunta rin tayo sa Hebrews chapter 12. Okay, basahin muna natin yung Isaiah chapter 29 verse 6. Ready to go? Thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder and with earthquake and with great noise, with storm and tempest and the flame of devouring fire. Okay, so sometimes yung mga nangyayari sa buhay natin is a visitation. Amen? Diba pagka hindi ka faithful umaten sa church, anong ginagawa sa'yo ng mga workers? Visit. Okay? Kapag hindi na tayo faithful sa Panginoon, anong ginagawa ng Panginoon? Visit. So may visitation. Sometimes the visitation is through the earthquake. Hebrews chapter 12 verse 26 to 27. Ang sabi dito, tingnan niyo po, ready, go? Whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. At sa verse 27, tingnan niyo po, and this word, yet once more, signifieth that removing of the things that are shaken, and of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Okay, someday, sa future pa to, God will not just shake the earth, God will shake even the heaven. Okay? Someday, magkakaroon na yan. Hanggang ngayon, it is still controlled by God. Pero someday, even the stars, even the things na nandyan sa may kalawakan, shake. At ang sabi ng Panginoon, one thing na ginagawa ng Panginoon in shaking something because He wants to remove something. Okay? Something that are not hindi stable. Pero ang sabi niya, para ipakita rin, just to show things which cannot be shaken. May mga bagay na pwedeng i-shake, pero may mga bagay na hindi ma-shake. Amen? And I pray sa buhay natin sa bilang Kristiyano, hindi tayo yung nasi-shake. Hindi tayo yung yung bang hindi mapagkatiwalaan ng Panginoon. I pray na tayo bilang isang Kristiyano, makita natin that we remain steadfast in everything na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Whatever happened, your faith must not be shaken. Amen? So tayo po muna manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon as we study your word. Dadalahin ko po na kayo pang tunay na may taas sa aming kalagitnaan. Dalahin ko po Panginoon na bigyan niyo po kami ng wisdom. Kayo po Panginoon ang patuloy na kumilos po
We know, Panginoon, sa aming mga hearts, marami pong mga fears sa aming mga buhay because of these earthquakes na nangyayari in diverse places. At hindi lang po sa ibang bansa, but even in our own country, Panginoon, na nangyayari paulit-ulit. Several times, Panginoon, in different places, even the aftershock, Panginoon, is napakadami po, thousands times. At nakakabahala, Panginoon, dahil hindi po namin alam kung gaano katibay ang aming foundation. Ang bawat tectonic plates, Panginoon, na meron sa amin, Panginoon, it might remove everything, Panginoon. And even sa amin, Panginoon, bagamat kami po ay nakakapag-worship ngayon, but wala pong katiyakan na hindi rin kami maapektuhan ng lindol. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa aming Christian life, that whatever message, Panginoon, ang nais niyo pong iparating, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, na patuloy na mataas sa aming kalagitnaan. At kayo pong muli, Panginoon, ang patuloy na kumilos po, na ma-realize namin ano mga purpose niyo po why you allow earthquakes in our life. Ito na po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, Matthew chapter 24 verse 7, sabi diyan, for nation shall rise against nation. These are the prophecy sa mga susunod na panahon at nandito na tayo sa panahon na to. Hindi natin alam, anytime pwede na dumating ang Panginoon. Okay, ang sabi dito, nations shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So merong mga earthquakes. Sabi ko nga, may pinakita, pakita nga natin, ito yung natala ng mga earthquakes in the Philippines for the past 2 weeks. Okay, so sa part ng Isabela, magnitude 4.5 ng October 11, magnitude 4.4 naman sa La Union ng October 9, tapos sa Zambales, ito lang kahapon, merong magnitude 5.0. Then sa Cebu, doon sa may Bogo City, October 10, magnitude 6.9. Sa Silago, Southern Leyte, 4.1 naman. Tapos sa Surigao del Sur, magnitude 6.2. Davao Oriental, 7.4. And I think sa Davao, nagkaroon sila ng 2. Okay? At dyan sa may 6.7 and another 5.5. 3 beses sa part ng Mindanao. Actually, yung kagabi, yung pinapakinggan ko yung report nung hapon, sabi nila meron silang tinatawag dyan kasi parang doble. Sabi nila, wag naman sana maging triple. Pero nangyari pa rin. Okay? So, in different places na makikita natin dito at napakatindi ng dami ng pwedeng at pwedeng mangyari din sa ilan na lahat yan? Hindi na 7. 9. Okay, nung last time yung tinignan ko yan is 7 lang. Ngayon ay 9. Parang 3 sa Mindanao, 3 sa Visayas, 3 sa Luzon. Sana wala na madagdag. Amen? Amen? Pero grabe yung natin. So makita natin earthquake in different places. At yan ay palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. And honestly speaking, sino sa inyo prepared sa pagdating ng Panginoon? Nakakalungkot sometimes. Okay? Takot na takot tayo sa earthquake. Alam natin na yan ay sign of the time, pero hindi pa rin tayo faithful. We are not yet faithful. And I pray na maging faithful tayo sa ating Christian life. Ang earthquake, not like typhoon, tsunami, El Nino, El Niña, and whatever calamity na na-experience natin, isang bagay na makikita natin, lahat yan, karamihan na predict. Pero ang earthquake, walang prediction. Okay? Hindi natin mapipredict dahil hindi natin maano yung kanyang but because of the different movement, we are dapat tayo maging prepare. Kaya nga yung mga ushers po, meron silang gagawin na, tawag dito yung earthquake drill. At bawat lugar natin, meron tayong mga tao na and siguro, pag may nangyari sa atin yung labasan dito sa baba, dito lang, yung ilabasan sa taas, ganon. So para hindi tayo magsabay-sabay dyan sa hagdanan. Okay? At may mga things na kailangan din yung kailangan din nating gagawin. At of course, pag-pray pa rin natin ang Panginoon, amen? Na siyang kumilos sa buhay natin. But in the Bible, sabi nga, isang bagay na makikita natin sa Bible, may pangungusap ang Panginoon. Okay?
may pangungusap ang Panginoon sa bawat things na nangyayari. Remember, sa 1 Kings chapter 19 verse 11, pinakita ng Panginoon kay Elijah. Di ba kay Elijah, sabi niya dito sa 1 Kings chapter 19 verses 11 hanggang verse 12. And he said, "Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. And after the earthquake, sabi dito, but the Lord was not in an earthquake, and after the earthquake, fire, but the Lord was not in the fire." Pero sabi dito, after that, three things na nangyari, yung wind, yung earthquake, sa fire, then sabi sa Bible, after the fire, still small voice. Okay? May purpose ang Panginoon. Sometimes, He needs to catch our attention. Kasi kung minsan ang feeling natin pagkano na tayo, pag ang ganda na ng buhay natin, nakalimutan na natin, Kristiyano tayo. Nakalimutan natin may responsibility tayo. Nakalimutan natin na kailangan maging maayos ang buhay natin. And sometimes nagugulat na lang tayo pag sinabi na ng Panginoon, time up. No? May panahon na para kunin tayo, panahon na para tayo ay kapag hindi tayo maayos sa Christian life, nakakaya na humarap sa Panginoon. Amen? So make sure na tayo ay since may pinapangusap ang Panginoon. Kanina doon sa may Isaiah chapter 29 verse 6, sabi dito, "Thou shalt be visited of the Lord." Expect visitation. Expect na may gagawin ng Panginoon. Sometimes, sa buhay natin, pag hindi maayos ang buhay natin, tandaan natin to. Dahil Kristiyano tayo, tandaan natin yung sa Hebrews chapter 12, lahat tayo na Kristiyano pinapalo ng Diyos kapag tayo ay ligtas. So may pagbibisita ang Panginoon, and sometimes ang earthquake, isang way ng Panginoon para bisitahin tayo. So 4 things. At habang nandito ako sa pulpito, mukhang naging 5 things. Amen? Pero 4 things. I-ano ko na lang yung 5 things. Pero meron pa tayong second message dito about the earthquake, kasi gusto kong tingnan din natin earthquake as a sign ng power ng Panginoon. But this time, tingnan muna natin yung pangungusap ng Panginoon. When God shakes the earth. Yan ang title, no? When God shakes the earth. Okay, when God shakes the earth. Kasi merong pangungusap ang Panginoon. Ano yung mga pangungusap ng Panginoon? Number 1, earthquake reveals the foundation. Okay? Earthquake reveals the foundation. Nire-reveal ng Panginoon ang foundation ng mga buildings, nire-reveal ng Panginoon yung foundation, even the tectonic plate na hindi natin napapansin dito sa lupa. Everything about this earth will be revealed kapag sinishake na ng Panginoon. Amen? Kapag makikita natin lahat mga bagay na hidden. So hindi natin nakikita yung foundation ng building. Pero malalaman natin yan kung gaano katibay pagka nagkaroon na ng pag-shake ng Panginoon yung earthquake. Bagamat hindi ito about earthquake sa Luke chapter 6 verse 46, but the same thing na sinabi ng Panginoon na kapag may calamity'ng dumating. Nasabi sa Luke chapter 6 verse 46 to 49, "And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Sinasabi ng Panginoon, bakit ang tawag mo sa akin Lord, pero hindi ka naman sumusunod? Okay? Pag nag-pray ka, puro Panginoon ang naririnig sa prayer mo, pero hindi ka naman sumusunod. Di naman tayo sumusunod sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon tuloy dito, "Whosoever cometh to me and hearken to my saying, doeth them, I will show you, he is like a man which built an house and dig deep and laid a foundation on a rock." So napakahalaga that our foundation in everything is the rock, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito, when the flood arose, ito naman, hindi earthquake ang ginamit, but when the flood arose, yung mga flood control, marireveal. Amen? Amen? Nalalaman natin kung ano yung mga ghost project. Okay? The stream beat vehemently upon that house and could not shake it. If something is built upon the rock, it cannot be shaken. Amen? Kapag ang bawat bagay na ginagawa mo, make sure na kapag meron kang gagawin, make sure that it is founded upon the rock. Hindi yung kung saan-saan lang. Kasi sabi ng Panginoon, "But he that heareth and doeth not, he is like a man that without a foundation." Siya na nakikinig pero hindi naman sumusunod, ay para naman ding naglay ng foundation, built an house upon the earth, against which a stream did beat vehemently
and immediately it fell and ruined that house was great. Yung tindi ng sira ng bahay na yan ay napakatindi. Why? Because the foundation is not founded upon the rock. So bilang isang mananampalataya, sometimes siguro, sinishake ng Panginoon yung buhay mo para maramdaman mo kung gaano ka katatag. Kung saan ka nakatayo. And sometimes marami sa atin magugulat na lang tayo, ang foundation natin is not strong enough. Okay, ang motive natin is not strong enough. Yung ginagawa natin, hindi pa tayo ganun talaga ka-strong. Kaya sinishake ng Panginoon. Okay? Psalms 18 verse 7, sabihan, then the earth shook and trembled. The foundation also, the hills moved and were shaken because He was wroth. Once na nagalit ang Panginoon, every foundation na makikita natin dyan, ipapakita ng Panginoon, anong ginagawa mo talaga? Saan ka ba talaga nag-i-stay? Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo? Okay? At tandaan natin, napakatindi ng sira if we will not take care of our foundation. Huwag kang magbibuild. Mas maganda na yung maliit lang binild mo pero good yung foundation. Kaysa napakalaki ng binild mo pero walang good foundation, sira lang. Naalala nyo yung yung isang building sa China, no? Nung time na nagkaroon ng earthquake, nang bumagsak, parang pinatong lang sa lupa. Okay? Walang right foundation. At maraming Kristiyano, feeling nila okay na sila, pero panlabas lang pala. Walang good foundation. Hindi maayos yung foundation. So when God shakes, tingnan natin mga sinishake ng Panginoon na foundation sa atin. When God shakes first, makikita natin when God shakes, He will show your spiritual foundation. He will show your spiritual foundation. Sometimes tinitingnan ng Panginoon gaano kakatatag. Gaano katatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Okay? Sometimes madali tayong masway. Why? Wala tayong alam ng mga verses na pinangahawakan. Hindi yung mga decision natin is not based on the Word of God. Alam niyo, marami tayong mga decision, hindi man lang natin kinonsult ang Panginoon. At isang bagay na narinig ko sa isang pastor na masakit para sa kanya, yung one time na sinabi niya, nag-decide na siya eh. Hindi niya ako tinanong kung anong gagawin niya sa decision. And sabihin ko sa inyo, ito ay galing sa isang matandang pastor, sa isang matagal na pastor, tapos yung gumawa ng bagay na yun, na gumawa ng decision, ay isang matagal na rin na Kristiyano. And yet, sabi ng pastor, para bang, sabi niya, bakit ko pa siya kakausapin, nag-decide na siya. Nag-decide na siya. Sometimes ang Panginoon hindi makapag-work sa buhay natin. Why? We decide something pero hindi man lang natin siya tinatanong. Maraming mga decisions sa buhay natin, pag sinake ng Panginoon, yung foundation magigiba. Why? Hindi natin tinanong ang Panginoon. Hindi natin prioritize ng Panginoon muna magbigay ng kanyang opinion. Ito ba ay kalooban niya sa atin o hindi? Kaya sometimes, pagka sinake na ng Panginoon, anong tendency? It will reveal your spiritual foundation. Sometimes God will shake your finances. Amen? Amen? Okay? Para ipakita kung paano mo ino-honor ang Panginoon. Okay? It will show how you still honor God. May mga pagkakataon sa buhay natin na yung finances natin, isi-shake ng Panginoon. Tingnan niya kung ibibigay mo pa rin ng tithes. Tingnan niya kung ibibigay mo pa rin ang faith promise mo. Alam niyo, pag sinishake ng Panginoon ang finances natin, tinitingnan ng Panginoon anong priority mo. At once na nakita ng Panginoon ang priority mo, madali ang Panginoon kumilos sa buhay natin. Pero tinitingnan niya kung anong priority nyo. Kayo mga young professionals, kayo mga nagsisimula at kahit anong gawin yung paghihirap, lahat yan mawawala kapag hindi mo ino-honor ang Panginoon. Mawawala yan. From time to time, kailangan mo makita na lahat ng mga bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, pag-aari ng Panginoon, pinahiram lang sa iyo. Kaya i-honor mo siya. The best thing na pwede namin ipamana sa inyo,
Nakita nyo kung paano lumaki ang church. Paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. Ako personally, parang iniisip ko, pagka iniisip nyo siguro, Pastor, magkano pa naiiwan sa'yo pagdating ng allowance mo? Halos wala yan. Pero hindi nawawalan. Amen? Meron at merong blessing, meron at merong ibibigay ang Panginoon. Honestly, kanina nung sinasabi ko yung patungkol sa tithes, sabi ko, hindi ko pa pala na-tithes yung isang bagay na binigay sa akin. Naalala ko, nagpipray ako kasi lumalaki na yung tiyan. Pipray ako ng yung treadmill. Tinignan ko yung treadmill doon sa syempre, ang Lazada na lang, amen? Kaya nakita ko may 5,000. Sabi ko, bibili ko yung 5,000 pero kahit ang tagal ko na pinagpipray yun, hindi ko na bibili. Then may nagbigay ng second hand. Okay? Pero isang bagay na, iniisip ko, yung naalala ko lang kanina habang sinasabi ko yung about tithes, sabi ko, dahil second hand yun, tinignan ko yung price, mahal pala. Dahil second hand yun, kalahati ng price, syempre. Pero kahit kalahati pa rin ng price, mahal pa rin. Amen? Kaya sabi ko, baka yung 5,000, yun na mismo talaga yung tithes. Hindi nila ng Panginoon na bumili sa Lazada, pero itatithes ko na lang, mas maganda naman yung binigay ng Panginoon. Isang bagay na makikita natin sa Panginoon, hindi mo ma-outgive ang Panginoon. Ang problem lang sa atin, sometimes we do not honor Him. You do not experience the blessing of God talagang mightily at hindi nag-work ang Panginoon sa maraming ginagawa natin because if God will shake your finances, baka magulat ka na lang, ubos ang finances mo kapag walang wrong o pag walang right foundation. Kahit gaano ka mag-ipon, kahit makabili ka ng property, kahit makabili ka ng gusto mo, later on, ang bilis mawala yan kapag hindi mo inuna ang Panginoon. Siguro sasabihin niyo, Pastor, lang yan? Principle yan from the Bible. Principle from the Bible. Sometimes God will shake our health para tignan kung gaano ka tayo katindi na mag-worship sa Panginoon. Will you remain faithful when God shakes your health? Kapag nag-sinake na ng Panginoon ng health mo, faithful ka pa rin ba? Amen? Meron akong narinig na isang story na isang lady na meron siyang napaka-brittle na bone. Na sometimes ang napakahirap pumunta sa church but she will go still sa church para mag-worship. Kahit napaka-brittle yung kanyang bone. And one time, merong isang bata na malikot, nadaanan yung kanyang paa. Dahil napaka-brittle, merong na-break kagad yung kanyang part ng kanyang daliri. Pero isang bagay na makikita natin, nasa church pa rin. Walang reason ang isang tao kapag meron kang the more na meron kang kailangan sa health mo, the more na mag-worship ka sa Panginoon. One thing na ginawa ng Panginoon kay Job, tinanggal ng Panginoon lahat ng bagay kay Job, but he still worship God. Nung tinanggal ng Panginoon lahat ng bagay, nung ginawa ni Satan, sabi niya, malugsog pa rin kasi siya eh. Ano yung ginawa ni Satan? Nilagyan niya ng boils from head to foot. Naka-experience na kayo ng pigsa mula ulo hanggang paa? Naka-experience kayo ng pigsa na kapag meron kang pigsa sa puwet, hindi ka makaupo ng maayos? Kapag may pigsa ka, kahit isa lang sa anumang bahagi ng katawan mo, lalagnatin ka sa sobrang sakit? Si Job mula ulo hanggang paa, but he is still worshiping God. Hindi na-shake ang faithfulness ni Job. Kasi ang faith niya nakalagay sa right foundation. One thing na makikita natin, when God shakes your family, is your family founded in the right foundation? Kasi isi-shake ng Panginoon ang family mo. Isi-shake ng Panginoon kung gaano mo kamahal ang bawat bahagi ng family mo. Isi-shake ng Panginoon para ma-realize mo na napakahalaga ng bawat isa sa family mo. Na mahalaga ang asawa mo, mahalaga ang anak mo, bawat bahagi ng family mo, merong halaga. Dahil someday, pag sinake ng Panginoon, ang family mo. Either sinake ng Panginoon yung health mo, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang family mo. Walang ibang tutulong sa iyo kundi ang anak mo. Walang ibang tutulong sa iyo kundi sino yung kasama mo sa bahay. Kaya nga sabi sa Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house,
they labor in vain that build it. Make sure na ang nag-build ng house natin is the Lord. Make sure na bawat family. Kaya nga mahalaga, pag pumupunta sa church, hindi lang mag-isa. Dalhin mo ang asawa mo. Pastor, ayaw pumunta. Pilitin mo, pag-pray mo yan. Kung kinakailangan, ibigay mo yung gusto niya, makapunta lang sa church. Amen? Amen? Dalhin mo yung anak mo, dalhin mo yung apo mo. Alam niyo sa church, someday pag nagkaroon tayo ng isang church dyan sa kabila, kapag nagkaroon tayo ng building dyan, gusto ko pati yung mga nanay, alam niyo yung, gusto ko yung anong tawag doon, yung nursery. Yung nursery natin is yung mayroong glass, na hindi natin naririnig yung mga bata sa loob, pero naririnig nila dahil meron silang speaker at nakikita nila ang nangyayari sa congregation. Yung bang parang lahat tayo makapakinig mula baby hanggang matanda. No? Pag-pray natin na magkaroon tayo ng mas malaking building na merong talagang portion for the adult. May mga portion para sa mga babies, para sa at lahat tayo nakakapag-worship sama-sama. Buong family. Kailangan nating i-build ang right foundation sa family natin. God will shake everything. Si Job, God shake everything, he lose everything, but he shows his trust in God. Kahit na maraming nawala sa kanya. It might happen to us. Church, pwedeng magkaroon ng lindol na lahat ng inano natin mawala sa atin. Pero magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen? Magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. 2 Kings chapter 6 verse 5. 2 Kings chapter 6 verse 5. Okay? Nasaan si Stephen? Devotion ito ni Stephen, and meron din akong message na piniprepare regarding dito. But sabi dito, but as one was felling a beam. Meron isang young people na ng puno. Then the axe head fell into the water. Okay? Nahulog yung pinaka-axe head. At yun ang pinakamahalaga. Pero makikita natin yung attitude ng bata. He cried and said, "Alas, master, for it was borrowed." Okay? Anong unang reaction ng bata? Anong reaction ng young people na yon? He cried. Alam niyo, sometimes God will shake our ministry to reveal how much you care for that ministry. Bawat isa sa atin binigyan ng ministry. And someday pwede kang tanggalin sa ministry. Pwedeng mawala yung ministry mo. Pwedeng mawala yung opportunity mo. Will you cry for your ministry? Will you cry for your ministry? May mga iba sa atin, we are given a ministry, pero hindi natin mahal ang ministry. Konting bagay lang hindi na natin gagawin. Binigay sa yung ministry, pinagkatiwala yung ministry na yan, mahalin mo yan. And you need to realize na kapag nawala sa iyo yan, you need to cry to the Lord, Lord, ibalik mo sa akin yung ministry. May mga iba, konting hirap lang nawala na sa ministry. Hindi lang makita ang piyesa, hindi natutugtog. Konting bagay lang na problema, hindi mo gagawa ng paraan. If you love the ministry, whatever happen, you will cry for that ministry. Sometimes doon mo makikita kung sino talaga may pag-ibig sa ministry. Kung mahal mo ang ministry mo, bawat ginagamit mo, papahalagaan mo. Hindi mo iiwanan ng Bible mo, hindi mo iiwanan ng instrumento mo, hindi mo iiwanan basta-basta ang piyesa mo, whatever things sa ginagawa mo, regarding sa ministry, kung mahal mo yan, iiyakan mo yan pag nawala sa'yo. Sometimes kailangan i-shake ng Panginoon ang buhay natin. I-shake ng Panginoon, tanggalin ng Panginoon yung mga privilege natin. Para maramdaman natin kung anong ibig sabihin, mawala ang bagay na pinagkakatiwala sa iyo.
Merong isang pastor na nagsabi, meron siyang may isang missionary, sabi niya, every places na pupuntahan ko, I could go to a certain place, pwede ako makitulog sa Bethany, pwede ako makitulog in every place na pinupuntahan ko. Welcome na welcome ako. Pero one time, he lose yung privilege na yun. Nang nag-commit siya ng fornication, sabi niya, everything nawala. Pwedeng mawala sa iyo ang ministry na binigay sa iyo. Kung hindi mo iiyakan sa Panginoon. Sana bawat privilege na ibibigay sa iyo, iiyakan mo because you love your ministry. Kailangan talaga i-shake tayo ng Panginoon. Number 2, earthquake removes the chain or the fetters. Isang bagay na ginagawa rin ng earthquake, hindi niya lang sinishake para makita yung foundation mo. Sometimes isang bagay na ginagawa ng Panginoon, tinatanggal niya yung mga nakagapo sa iyo. Amen? Sa Acts chapter 16 verse 25, and at the midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them, and suddenly there was a great earthquake. An earthquake hindi para takutin si Paul, hindi para takutin sila sa Paul and Silas. Hindi para sila patayin. Hindi para sila ma-endure, kundi para palayain. Amen? Everyone's bonds were loose. At hindi lang na-loose ang lahat ng yan, sabi dito, and suddenly there was a great earthquake, so that every foundation of prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's bands were loose. Makita natin na even yung door, binukas ng Panginoon. Sometimes pag nagkakaroon ng earthquake, may sinasabi ang Panginoon sa atin na kailangan mong palayain yung sarili mo. It might be, kaya nga meron tayong bandage breaker. Amen? May mga bagay na addiction sa buhay natin. May mga bagay na naglalagay sa atin na kung minsan, ito yung problema natin. Bakit maraming tao ngayon hindi na seryoso sa ministry, hindi na seryoso sa Panginoon? Because they are under bondage. They are under bondage. And they need to be shaken ng Panginoon. Kailangan i-shake tayo ng Panginoon. Okay, tingnan niyo yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon. God shakes us to remove strongholds that we need to surrender to God. Sinishake tayo ng Panginoon para i-remove yung mga strongholds na yan. I don't know your strongholds. Ano yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo na hindi ka na nagiging kagamit-gamit? Ano yung mga bagay na addiction na habit mo? Walang masama kung nagbabike ka pero nagbabike ka ng Sunday. Walang masama kung ikaw ay yung may ginagawa ka na but tandaan natin, ano yung pinaka-priority mo? Sometimes marami tayong bad habits. Okay? May mga iba sa atin, palaging may sakit. Bakit? Kasi gabi na matulog. At bakit hindi natutulog? Kasi may kausap sa cellphone. Kasi may nilalaro sa cellphone. Kasi may pinapanood sa cellphone. Okay lang sana kung napuyat dahil gumawa ng assignment. Okay lang sana kung napuyat na may ginawang importante. Kaya kung minsan, kailangan ng tanggalin ng Panginoon. Sometimes God will shake our place para i-remove tayo sa mga bondage of wrong relationship. Baka may mga wrong relationship. Alam niyo, isang relationship, young people, if that is a right relationship, merong blessing ng parents. If that is a right relationship, may blessing ng pastor. If it is a right relationship, iyan ay according sa salita ng Diyos. Okay, listen. Kailangan nating palitan yung ating bylaws as a church.
I-prepare natin. Why? Because someday, baka bigyan tayo baka sabihin nila, nagdi-discriminate tayo pag hindi tayo magkakasal ng same sex. Pero tandaan natin, we need to follow biblical marriage. And what is biblical marriage? Between husband and wife. Between groom and bride. Hindi pwedeng, groom, you may kiss the groom. Bride, you may kiss the bride. Hindi pwede. It must be Adam and Eve, not Adam and Steve. Hindi to pero kailangan nating pagpakinggan ito. Hindi ka magiging masaya kapag hindi according sa Bible ang relationship mo. Any relationship, physical relationship outside marriage is hindi tama. Okay? So hindi tayo, kay mga young people, wag niyong sabihin, Pastor, testing lang muna, testing. Live in muna, live in. Kung meron man dito na merong nasa wrong relationship, gusto namin kayong tulungan, ikasal kayo, magpakasal kayo. Kung hindi tama yung relationship, i-seek nyo yung guidance. Amen? And by the way, wala munang touching hanggat hindi kasal. Pastor, para maiwas kayo, isang bagay na isang katotohanan, wag mong pagkatiwalaan sarili mo. Ang sabi nga nila, kahit nagaano kabasa ang isang kahit naibabad ang isang kahoy sa tubig, kapag nadarang sa init, liliyab pa rin. Amen? Huwag mong sabihin, Pastor, spiritual ako, ibahin mo ako. Talaga? Si David, man after God's own heart, bumagsak. Si Abraham na friend of God, bumagsak. Si Moses, si David, Moses, ang dami nila, si Adam, innocent pero bumagsak. Kaya wag mo sasabihin na hindi ka babagsak. Pastor, masyado naman kayong mahigpit. Hindi, nilalagyan lang natin ng bakod para tayo ay secured. Amen? Amen? Okay? Sinishake ng Panginoon. Maraming sinishake ang Panginoon. Tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon sa John chapter 8 verse 11 sa isang tao na isang babae na nahuli sa kasalanan. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? And he said, no man, Lord. Tinanong ng Panginoon, sino nag-condemn sa'yo? Meron bang nagbato sa'yo? Sabi ng babae, wala. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Pero ang sabi niya, go and sin no more. Once na na-realize mo ang kasalanan mo, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Amen? Sometimes God will remove us in yung bondage of mismanaged finances. Okay? Mismanaged finances. Huwag po kayo masasaktan, ha? Pero, church, i-practice natin ang faith. Amen? Okay? Hindi yung ATM, ang talaan mo ang haba-haba, no? Utang ba? Ang dami ng utang. Huwag sa'yo, okay, masasaktan, pero kung may utang tayo, at lalong-lalo na yung utang na, alam mo naman kung yung utang is kaya mo May mga iba na sa business, meron silang tawag dyan sa ganyan na klase na Pero alam mo kapag yung utang mo is because of your wants. Kapag ang utang mo meron kang gustong mabili na hindi mo pa dapat bilhin. Gusto mong makuha na hindi mo pa dapat makuha. I-practice mo. Isang bagay na makikita natin, dadaanan ko to sa magiging natin, meron tayong magiging series later on.
Pero isang bagay na na-realize, merong isang series na nakita ko yung isang alam niyo ba ang pinaka-healthy na klase ng finances? Inuuna ang Panginoon sa tithes and offering. Tapos kaya mo lang dapat mabuhay, dapat matuto kang mabuhay within 50% ng allowance na meron ka. Kung kaya mong makapag-live ng 50%, at kahit na gaano ka konti ang pera mo, nakakapag-save ka. Sino sa atin? Huwag nyo na itataas ang kamay. Sino sa atin may savings? Baka konti lang ang merong savings. Ang problema natin mga Pilipino, one day millionaire. Pag may pera, gastos dito, gastos doon. Pag nakita nyo ang mga Chinese, ang yaman na nila, pero yung damit nila, ang pangit pa rin. Hindi sila bili ng bagay na once. Nag-i-imbak sila, nagninegosyo sila, pinapalago nila yung finances nila. Pero ang Pilipino, konting yaman pa lang, dami na kagad once. Mismanage. Maybe God will remove us from the bondage of addiction. May mga addiction, pag-uusapan natin sa bondage breaker. Pero another thing na bondage na kailangan i-move tayo ng Panginoon o tanggalin ng Panginoon sa atin, the bondage of bitterness. Amen? The bondage of bitterness. Sabi diyan sa may 2 Corinthians or Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and what? And anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Lahat yan, including especially bitterness, dapat matanggal. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 14 to 15, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord, looking diligently, lest any man should fail the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, thereby many be defiled. Marami sa atin, we are defiled with bitterness. Ano yung problema? Sometimes, dahil sa bitterness natin, hindi natin na-experience yung betterness. Amen? Sometimes, napaka-bitter mo na, ang aga-aga ng gising mo, bitter ka kagad. Amen? Wala pang nangyayari, bitter ka na. Alam mo ba, yun yung para bang, wala ka na tuloy panahon, wala ka na tuloy time for every good things because of bitterness. Alam mo, magkaroon naman tayo ng panahon na marinig naman sa bibig natin yung something good. Ang sabi nga nila, one of the things na pinakamagandang gawin sa mag-asawa, every time na may gagawing maganda yung asawa mo, purihin mo kagad yun. Hanapan mo siya ng bagay na maganda. Tingnan nyo Halimbawa yung mister mo, nakita mong yung nilagyan niya ng, tawag dito yung bumbilya, pinalitan niya yung pundido. Palakpakan mo siya, halikan mo siya, para bang ang laki-laki ng nagawa niyang bagay. Alam niyo yung tendency, yung mister mo hahanap, ano pa bang sira dito? Sira ba yung washing machine? Para may kiss ulit. Hahanap ka ng lahat ng sira. Alam yung napakasarap kapag may kimikilos ka dahil na-appreciate ka, dahil something na may nagagawa ka. Alam nyo, para matanggal yung bitterness, huwag mong tignan palagi yung negative. Tumingin kayo ng something positive. Pastor, wala akong makitang positive. Mag-pray ka, Lord, open my eyes. Pero mas maganda magsimula tayo sa mga positive na yan. Kasi once na na-appreciate, sabihin ko sa inyo, ang isang tao na na-appreciate, ang isang tao na palaging natatap yan, ang tendency niya, naghahanap pa yan ng something. Just to do something para maramdaman niya ulit yung appreciation. Sometimes binibreak ng Panginoon. Meron ng isang tao na nagsabi sa akin na, hindi ko na alam kung sino yung nag-share sa akin, sabi niya, Pastor, one thing na nangyari because of that problem, binigyan kami ng problem ng Panginoon, but one thing na nangyari, nagkasundo-sundo kaming family. Because of that problem.
And sometimes bibigyan tayo ng problem. Another thing, maybe God will review, pwede bang part 2 na lang yung kabila, ha? Parang parang sobra na yata ako sa oras, merong pang 2. Tapos merong pang 1 sa isip ko, amen? Okay? Pero time na. So ituloy ko na lang, amen? Okay? Pero, maybe, nire-remove ng Panginoon, maybe God will shake our foundation, our faith, everything minumove. Isang bagay, alam niyo kung paano? Maybe one thing, we are in the wrong place. We are in the wrong place. We are in bondage, being in a wrong place. Sino sa inyo nasubukan niyo yung parabang, di ba yung naalala niyo yung, nasaan ba yung naalala niyo yung word na lip, doon sa may sa John chapter 15. Tingnan niyo John chapter 15. John chapter 15. Tinignan ko yung sinabi ni Pastor John at nakakatawa yung word na ginamit talaga dyan sa John chapter 15. Yung sinabi niya dito sa may verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Yung word na take it away, it means airo. Okay? Greek word na airo, ang ibig sabihin is, dalawang klase yung airo. Ang ibig sabihin ng airo na una is to lift up, to raise. Kasi pag mali yung ginagapangan mo, di ba? Nakakita na kayo, maraming mga ang ginagapangan dapat is sa taas, sang gumagapang sa lupa. Once ng isang vine gumapang sa lupa, hindi yan magbubunga ng maayos. Kasi lahat ng bunga, ang pinakamaganda kapag ang bunga nasa taas. Nandun mismo sa may gapangan. Mas umahaba yung mga bunga, mas nagkakaroon ng maayos na bunga, mas napuprotektahan, nagiging mas malinis kapag wala sa lupa. So anong ginagawa ng Panginoon? Sometimes nagkakaroon siya ng pag-shake sa buhay natin because He want to lift you up. Because He want to raise you. It may be na may mga something wrong sa mga buhay natin na kailangan lang nating iayos. Not necessary to be removed. Kasi pinaka-explanation ng airo, last na yung remove. Pero ang pinaka-goal ng Panginoon is to redirect. Ang gusto ng Panginoon is rearrange. Sometimes may mga arrangements sa buhay natin na sometimes ang kailangan lang natin is to communicate with God. Ayusin natin. And by the way, sa Christian life natin, sa buhay natin, sa family natin, alam niyo, isang problem na kulang natin kuminsan, communication. Ito, narinig ko to kay Pastor Tokero before. Huwag kayong magre-rely sa common sense. Wala talagang tinatawag na, sa bawat relationship, walang tinatawag na yung common sense. Yung bang sasabihin mo kung minsan pag nag-away kayo, common sense naman, alam mo na yan. Hindi niya alam yun. Hanggat hindi ka nagsasalita. Nagkakaroon ng common things if you're communicating. If you communicate yung wants mo, yung needs mo, para maintindihan ka, saka pala nagkakaroon ng common things. Pero kapag walang communication, walang common things. Magkaiba tayo mag-isip na lalaki at babae. Amen? Amen? One time nagkaroon kami ng yung counseling. Karoon kami ng counseling, ang lesson is about communication. Then the following time, problem comes. Tapos tinanong ko sila, di ba yung lesson about communication? Then tinanong ko, paano kayo nag-usap? Paano kayo naghingian ng nagkapatawaran? Di ba kung minsan pag may problema tayo, sino sa inyo guilty sa ganito? Pagkatapos ng problema, nag-away kayo, tapos na nagtimpla na ng kape, tapos na yung away. Pero hindi nyo pinag-usapan kung bakit kayo nag-away. Alam yung ginawa namin? Sabi ko, simple lang.
Sige, gawin natin yung lesson. Gawin natin yung lesson. Tapos, sabi ko, meron akong inano na, at doon na na-invento yung salitang emergency button. Sabi ko, at least merong na-contribute yung ating lesson sa Sabi, kasi habang sabi ko, bigyan nyo ng cue yung bawat isa. Halimbawa, kapag nagkakaroon na kayo ng alitan, anong cue mo para sabihin mo, tama na, hindi na tayo dapat ng ganito. Ano yung gusto mong gawin sa'yo para pagka ganyan nagagalit ka na o hindi kayo nagkakasundo, may gagawin siya para huminto ka na. Ang sabi nung isa, Pastor, hawakan lang yung kamay ko. So, hawakan. Then, tinanong ko rin yung isa kung anong gusto niyang cue. Alam niyo, nakakagulat, parehas sila. Hawakan din yung kamay. Okay? Tapos habang nagdi-discuss kami, merong nag-arise na problem na naman, biglang in-apply kagad ng isa yung hinawakan niya kaya. Tapos sabi ng isa, Pastor, padagdag. Pag hinawakan niya ako, pisilin niya ako maigi para maramdaman ko na may message. Alam yun, ginawa nila yun. Then, habang nagdi-discuss kami, Pastor, parang emergency button pala yan. Yes, emergency button talaga to. Na once na nangyayari na yan, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Okay? Para hindi na matuloy. Meron kayong cue na kayong dalawa lang. Kahit nasa harapan kayo ng ibang tao, pag naghawakan na kayo, ibig sabihin, tama na, hindi na tayo mag-away. Palamigin muna natin to. Then habang magkahawak sila ng kamay, nag-usap, sabi ko, then sabihin mo ito. Para tuloy ako, sabi ko sa kanila, pwede bang habang magkahawak kayo ng kamay, sabihin mo kung bakit ka nagalit? Ano yung rason? Tapos nagbabati nyo isa saglit. Makinig ka muna. Gusto niya nang sabihin para ma-explain niya lahat-lahat. Amen? Tapos pagkatapos nun, natapos ka na, ikaw naman, hawak pa rin ang kamay. Kasi yun ang pinakagusto nilang cue . So, usap sila. Then, ang tanong naman na sumunod is, pagkatapos masabi yung then, sabihin mo ngayon, paano, halimbawa, nararamdaman mo yan, anong gusto mong gawin niya para mawala yung nararamdaman niya na yun? Paano mo siya maunawaan? Then later on na lang yung nakakatuwa, nagsabihan sila, at least ngayon naintindihan ko na, maraming miscommunication na lumabas. Na akala nila ganito yung nararamdaman niya, kala niya lang yung, pero hindi niya pala naintindihan yung asawa niya. Then later on, ganun din, hindi niya rin naintindihan yung kabila. Then later on, sabi nila, ganun lang pala Yes, ang hirap pala ng lesson kapag kayong lesson, hanggang lesson lang, pero hindi in-apply. Then nag-usap sila kung anong gagawin. Just in case na mangyari uli ito, anong gagawin natin sa susunod para hindi uli ito mangyari? Ano yung unti-unti? Then later on, nagkakaunawaan. And alam nyo, nakakatawa, pagkatapos nun, shinake yung kanilang marriage. Shinake na naman ang isang problem, but this time, meron na silang emergency button. Maghahawakan sila. So meron na silang secret language. Every time na may mangyayari, hindi na nila kailangan magsabihan ng mga language na pero meron na silang language that if they will hold their hands, sasabihin nila magkakampi tayo, pag-uusapan natin ito mamaya, pero na tayo. Then later on, mag-uusap sila. Sometimes sa buhay natin, maraming ganyan na ginagawa ang Panginoon. Just to reveal, it might be we are in a wrong place, wrong attitude, wrong way of settling some problems. May mga maling bagay na kailangan pala natin yung wisdom ng Panginoon. Amen? Sino sa inyo sinishake ng Panginoon? Hindi ko na sasabihin yung dalawa because of the time, but sino sa inyo, yung earthquake, una, it reveals your foundation. May mga bagay ba na nire-reveal ng Panginoon? Gaano ka ka-faithful? Gaano ka sa bagay na to? Ano yung paniniwala mo sa bagay na to? Gaano ka kalapit sa Panginoon? It might be na tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka mag-i-stay sa Panginoon. Or nagkakaroon ng earthquake sa buhay natin.
Not just to rebuild the foundation, but also to remove some fetters, some chains sa buhay natin. Pero kailangan natin yon. Amen? Okay? It might be na may ginagawa ang Panginoon. So, tuloy ko na lang yung dalawa. Amen? Next Sunday. Next Sunday. Okay? At meron pa akong isang dito na about sa may earthquake din. Pero next Sunday, so yung earthquake, gusto kong tingnan nyo yung Hebrews chapter 12 verse 26 to 27. Hindi ko kung paano ko yung 12 to 26, 27. Pero ang sabi sa Bible, because of the earthquake, it signify removing those things that are shaken. Pero ang sabi rin dito, and of the things that were made, that those things which cannot be shaken may remain. Okay? May mga things na hindi masishake ng kahit gaano kalakas na lindol. Amen? Pero gusto ng Panginoon, tingnan niya kung sino yung masishake. Ano yung masishake sa buhay natin. At lahat ng nasishake, sabihin ko sa inyo, lahat ng nasishake, nare-remove. Someday, ipapakita ng Panginoon na maraming bagay dito sa mundo na to na hindi pwedeng manatili. Lahat ng bagay sa mundo, temporary. May mga bagay lang talaga na eternal. Kaya huwag kang masyadong sa mga bagay na kayang ma-shake. Amen? So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Patawad ko, hindi ko natapos yung aking message. Pero mas maganda na yon kaysa malagpasan ko o mamadali ko yung mga messages. But this morning, dalawa yung natin, earthquake rebuilds the foundation and earthquake removes the fetters. Yung sa susunod, yung dalawa, abangan nyo na lang po sa next Sunday, earthquake remains the faithful and earthquake rethinks the future. About yung future. So habang tumutugtog ating pianist, hindi natin patatagalin natin invitation. Alam ko na may mga messages ang Panginoon. Why God shake us? Ang Philippines kailangan i-shake ng Panginoon just to say something na something wrong. Honestly, sa aming mga pastor, there's some reason na kailangan namin makita why God shake the earth. Why God shake the Philippines. At maybe sa buhay natin ngayon, hindi man natin na-experience dito pa sa part ng Metro Manila ang earthquake. Pero I pray na wag na natin hintayin yung earthquake na mangyari para ipangusap. It might be na merong mga pag-shake ang Panginoon sa buhay natin. In certain areas of your life, kailangan mo ayusin. Kailangan mo ayusin. Kailangan natin magkaroon ng maayos na pananampalataya sa Panginoon, priority sa Panginoon, pag-ibig sa ministry, pag-ibig sa family natin. Ay kung ikaw ay hindi paligtas, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Kung wala pa ka pang kaligtasan, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor. Okay, so kailangan ko lang siguro ng isang isang lalaki dito. Brother, yung naka number 27. Okay, kailangan ko na isang babae na counselor. Kailangan ko ng babae na counselor doon sa taas. Okay, pwede bang merong isang counselor, si Sir Hannah? Okay, meron pa ba? Meron pa ba? Gustong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas? Kailangan ko na isang counselor na lalaki. Lalaki. Okay, sino pang-apat? Meron ng 3? Meron pa ba? Okay, huwag ka maiya. Kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, pwede kang magtaas ng kamay para tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sa ating mga members sa church, sino sa inyo, Pastor, pag-pray mo ako, mayroong mga bagay na sinishake ang Panginoon ngayon. May mga bagay na
sinishake na part ng buhay ko and I need yung leading ng Panginoon, taas sa kamay. Meron ba? Amen. Meron ba? Amen. 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 Okay, so hindi lang ito yung physical earthquake, but even spiritual earthquake in our life. At ma-realize natin ang kahalagahan ng pagkilos ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon sa mga bagay Panginoon na ginagawa niyo po Panginoon sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Alam ko po na may mga bagay na pagkilos, may mga bagay Panginoon na pag-work niyo po sa aming mabuhay. And you are visiting us with these earthquakes. I pray na tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan. Especially ng pagkakaroon ng maayos na relationship sa iyo, maayos na relationship sa aming family, maayos na pag-ibig sa aming ministry, at mga bagay, Panginoon, na privileges na binigkakalob niyo po sa amin as a Christian. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, na inyong kalooban. Maitaas, Panginoon, ang inyong pangalan. Kayo po, Panginoon, ang tunay na mangusap. Dala lang po namin, Panginoon, na wala po kaming kakayanan kung wala ka po, Panginoon. And Lord God, we are thankful that this earthquake, Panginoon, ay may purpose. Just to remind us na nakikinig ka, inobserbahan mo kami, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na meron kang i-accomplish sa mga buhay namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng ito. Kayo po, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan pong muli. In Jesus' name I pray. Amen.